Mabuhay at maligayang pagdating sa aking podcast. Ako si Gian Angelo, ang inyong host ngayong araw at tatalakayin natin ang dalawang mainit na paksa, ang epekto ng information age at pandemya sa fake news at historical distortions at kung paano tinangka ng mga Espanyol at Amerikano na iwaksi ang legacy ng mga sinaunang Pilipino. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang paksa, paano napalala ng information age at ng kasalukuyang pandemya ang problema ng fake news at historical distortions? Sa mundong tinataglay natin ngayon na kilala bilang information age, mabilis na pag-access sa impormasyon ay maaaring maging isang dobleng espada. Sa isang banda, nagbibigay ito sa atin ng oportunidad na matuto at makipag-ugnayan sa iba. Sa kabilang banda naman, nagdudulot din ito ng problema dahil sa pagkalat ng fake news at historical distortions. Dahil sa pandemya, maraming tao ang nakadepende sa internet upang malaman ang mga balita at impormasyon ukol sa COVID-19. Ngunit, hindi lahat ng impormasyong ating natatanggap ay totoo at may nagkakalat ng maling impormasyon. Ilang individual ay nag-aabuso sa digital platforms upang ipakalat ang kanilang propaganda o disinformasyon gamit ang peking balita at pag-iba ng konteksto ng mga pangyayari sa kasaysayan. Isa sa mga naging biktima ng fake news kamakailan lang ay ang artistang si Maggie Wilson, kung saan nadiskubre niya ang grupo ng mga influencers na nagpapalaganap ng fake news laban sa kanya gamit ang platform na TikTok. Upang mabawasan ang problema ng fake news at historical distortions, ito ang ilang mga paraan na maaaring gawin ng mga mamamahayag, historiador at lalo na ng mga kabataan. Una, manguna sa pagsusuri at pag-verify ng mga sources ng impormasyon. Dapat laging maging maingat sa mga sources ng impormasyon na ating ginagamit. Ikalawa, ipromote ang media literacy. Mahalagang magkaroon ng kaalaman ang publiko, lalo na ang mga kabataan sa pagkilala ng maling impormasyon at sa tamang pag-verify ng mga ito. At maging aktibo sa mga fact-checking initiatives. Ang pagkalat ng fake news at maling narratives ay mas mabilis mapipigilan kung magtutulungan tayong lahat sa mga organisasyong nagtataguyod ng katotohanan at edukasyon. Matapos ang ating talakayan sa fake news at historical distortions, lilipat naman tayo sa isa pang aspekto ng kasaysayan, ang pag-angkin ng mga Espanyol at Amerikano sa legacy ng mga sinaunang Pilipino. Noong panahon ng kolonisasyon, ang mga Espanyol at Amerikano ay nagpilit na iwaksi ang kultura, sining at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino para mas madaling kontrolin ang mga mamamayan at ipakalat ang kanilang sariling kabiasnan at impluwensya sa Pilipinas. Ayon sa module na tinalakay sa klase, nagkaroon ng mga pagtatangka na burahin ang mga unang kabiasnan ng Pilipinas. Isa na rito ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga Espanyol ay nahulma ng kanilang relihiyong Katoliko, kung saan ang mga sinaunang Pilipino ay sinubukan i-convert sa kanluraning relihiyon sa pagsisimula ng pagbabago ng pananalig ng mga Pilipino mula sa sinaunang Diyos at Diyosa. Ang kanilang orihinal na tradisyon at pananalig ay unti-unting naiboryo sa malayong sulok ng alaala. Isa pang rason ng kolonisasyon ay ang pagtrato ng mga kolonisador sa mga sinaunang Pilipino bilang mga barbaro at savage. Ito'y ginamit ng mga Espanyol at Amerikano upang mapagtanggol ang kanilang paghahari sa katauhan ng white man's burden. Sa dokumentaryo ni Mel Chanco na Philippine Treasures na ipakita kung gaano kayaman ang kultura ng Pilipinas, tinalakay dito ang mga artifacts tulad ng golden tara na natagpuan sa Agusan, maitom jars na nadiskubre sa Sarangani at ang dalawang tipak na bato na sinasabing may nakaukit daw ng mga baybayin o yung mga sinaunang paraan ng pagsusulat ng ating mga ninuno na nadiskubre naman sa Monreal, Masbate. Isang patunay ito ng ating mga ninuno, bago pa man ang pananakop ng mga dayuhan ay may sarili na silang sistema ng pagsusulat. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at nagbibigay diin sa isang malalim at matibay na identidad ng mga sinaunang Pilipino na hindi tayo mangmang at may sibilisasyon tayo, bago pa man tayo nasakop ng mga Espanyol at Amerikano.
At dito na po natin tatapusin ang ating talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at sumubaybay. Ako po ulit ang inyong host na si John Angelo at sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng pagwawasto sa fake news at pagpapahalaga sa kasaysayan ng ating mga ninuno. Sa susunod na podcast, magkikita po tayo!